Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan at ako ang inyong kumari forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na kayo? Nagdaan tayo ng mahaba-habang panahon ng bakasyon. I'm sure maraming mga memories at maraming mga bagong masasayang istorya ang nabuo sa inyong pamilya as you spend time with your loved ones. Ngayon po, naku, maganda ang ating pag-uusapan dahil marami nga ang nakapagbiyahe, di ba? Locally and internationally. Kapag tayo ay magbabiyahe, ano ang kailangan ninyo? Kailangan ng pasaporte, kailangan ng visa, kailangan ng ticket, hindi ba? Ano ang inyong mararamdaman at mararanasan kung habang nakapila ka para kunin ang iyong visa doon sa bansa na iyong pupuntahan, bigla kang hinimatay? Nako po, sinyales ba yan na huwag ka nang tumuloy doon sa iyong biyahe? O meron kayang panibagong assignment na inihahanda sa atin ang Panginoon? Yan po ang ating matutunghayan sa ating kwentuhang pampamilya dito sa Masayang Tahanan. Kasama po natin ang isang dating OFW. Ngunit ngayon, ang kanyang karanasan ay ginagamit niya para magsulong ng isang social enterprise na tumutulong sa maraming mga housewives para magkaroon ng dagdag kabuhayan. Hindi lamang yon, yung kanyang mga talento bilang dating OFW na involved sa isang ad agency sa Bahrain at sa Saudi Arabia, nagagamit niya ngayon para isulong ang gawain ng Panginoon. Siya po ay husband to one wife, syempre, at siya po ay tatay ng 3 adult children na. Kasama po natin ngayon si Brother Ed Rivera ng Victory Christian Fellowship at siya po ay kapatid din ng isa sa mga naging panauhin natin dito sa Masayang Tahanan. Kung naaalala nyo po, si Gagal o si Edgar Rivera na kasama rin po natin yan dito sa Masayang Tahanan, palatuntunang hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Eto po at makipagkwentuhan na tayo kay Tatay, Brother Ed Rivera. Welcome sa Masayang Tahanan, Brother Ed. Ay, magandang araw sa inyo lahat sa ating makikinig. Oo, tayo ay Alright. talagang pinakikinggan sa iba't ibang himpilan ng FEBC at napapanood din tayo sa live streaming at FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Brother Ed, ayan, siguro na-curious yung mga viewers at listeners natin kanina. Ha? Hinimatay sa loob ng embassy habang nag-a-apply ng kanyang visa? Si Brother Ed po yung tinutukoy ko. Mag-a-apply ng visa habang nakapila at malapit na yung turn niya doon sa console, aba, biglang nahimatay. Kwento mo nga, ano nga ba yung nangyari at saka saan ka ba pupunta? Anong visa ba yung iyong ina-applyan? Yun. So actually I was invited to attend yung isang summit sa US, sa Amerika. So kailangan ko mag-apply ng US visa. So yun nga, after several days of preparation, tsaka puyat and all, pumunta ako sa US Embassy na maganda pakiramdam ko. Walang shortness of breath, no? Walang pagkahilo. Nakakain naman ako ng almusal. So right after nang maisabit ko yung aking mga papeles, so pumila na ako. And then habang nakatingin ako sa console waiting for my turn, biglang lang akong nawalan ako ng malay. But wala akong idea kung anong nangyari. So ang pinakamaganda doon is that 3 things, no? Siguro una, masasabi ko na merong tao na prepare ang Panginoon para tulungan ako. Kasi doon sa likod ko, nung bumagsak daw ako, apparently, base sa kwento ng doktor na nakakita siya mga tao doon, is that may sumalo sa akin isang doktor. And then yung tumulong sa akin para mag-revive. Ay, by the way, yung pagkatumba ko, is not just ordinary na hinimatay ako. Kundi, I suffered from cardiac arrest.
At hindi lang nangyari isa, twice nangyari. Pero yung first episode, yung first episode ng Cardiac Arrest, may sumalo sa aking doctor, kaya hindi nabagok ang aking ulo. So at the same time, may isang doctor din pumipila nag-apply ng visa. Siya naman ang tumulong sa akin para ma-revive ako. Tapos merong respiratory therapists within the area na tumulong din. So in other words, that na-revive ako nung first episode, and then after that, after several minutes, nagkaroon another episode, and then takbo uli sila. And then na-revive nila ako until sinundo na ako ng ambulance. Yun. Pero at the back of it, siguro tatanungin niyo, ano ba yung tumatakbo sa isip ko? Ano yung naging karanasan ko habang hinimatay ako? Narinig ko ba yung mga tao sa paligid ko? Wala akong naririnig. Nagkakagulo daw sila doon. Tinatanong ako ng doktor kung ano yung naramdaman ko. So hindi ako nag-respond kasi all violet na daw ako eh. Parang few minutes, parang nawala na nga ako ng pulse, no? So siguro nagtataka kayo, ano yung naranasan ko habang wala akong malay? So ito yung gusto ko lang sabihin ulit, is that ang nakita ko lang, of course, hindi ito yung parang kwentong kutsero. Pero ang nakita ko is just a white bus space. Tapos may mga parang malilit lang ng mga lights. Pero the best thing about it is that I could feel the presence of the Lord. So, ibig sabihin, may joy at may peace. So, in the process, habang nandun ako sa lugar na yon at habang nararamdaman ko to, I kept I'm about to join a team going to India. So parang ganun yung mga nangyari na You na saw that process as a spiritual attack, somehow. paghadlang para mas lalo ka pang umabante para doon sa iyong ginagawa sa Panginoon. I could see in your background nga yung Kairos, God, Yeah, the church, and the world right. Yeah, mobilizing for the world Christian movement. Can that's you right. tell us briefly about the Kairos ministry? Yeah, yung Kairos Ministry kasi it's a 12 session
missionary course, but it's more of like parang level 1 siya. When I say level 1, it's more of like awareness why we do what we do as missionary. So ibig lang sabihin is that we should know exactly ano ba yung biblical and historical aspect why we have to go on mission. Secondly, it will also give us an idea yung mga strategies available for us. Now, we don't even have to go outside because there are lots of we call it mga unreached people group na nandito mismo sa Pilipinas that we can reach them out. Now, the best thing really is for us to have an awareness how to connect with them, I'm how to sure, understand their culture. oo. I'm sure, Brother Ed, bukod doon sa training mo sa Kairos, yung near-death experience na nangyari sa iyo noong kailan 18, to? 2018, yeah, 2018, no? 2018 also changed your perspective right. about life, about mission. Sa Mm, papaanong paraan nito na impact, no? Yung iyong fire para talaga mm. magbahagi ng salita ng Panginoon sa ibang tao. Okay. Kasi again, dalawang bagay kasi yung nangyaring naglalaro sa isipan ko during that time. I mean, to be honest with you, tinanong ko rin din ang Panginoon eh. And I believe naman walang masama kung magtatanong ko sa sabi ko, Lord, bakit nangyari sa akin to? Pero hindi ko naman sinabi, Lord, nag-serve naman ako sa iyo eh. Tinanong ko lang, Lord, bakit nangyari sa akin to? What are your plans? Mm. So in that case, kasi it took some time din para ako makarecover. So it means parang like from 2018 and then mga 20, yeah, and then pandemic happened. So that was like 2020 until 2021. So medyo nagre-recover pa rin ako. So lahat ng mga bagay uli na na nangyari in terms of like yung realization, nabigyan ako ng tamang panahon. Hindi lang yung sa pagtatanong, kundi yung mga kasagutan ng Panginoon, maaaring hindi direkta, pero sa mga maraming pagkakataon or series of confirmation from other people, and especially yung mga opportunities na kakarating sa akin na hindi ko inaasahan. So like for example, as I mentioned to you is that naging parting kasi ako ng isang we call it, yung isang organization na ang tawag ay international teams na nagpapadala rin ng mga short-term missionaries abroad. So, pangalawa, yung naging bahagi ako ng mga NGOs kasi I am involved with Partners Worldwide. Yun naman nagkakandak ng mga micro-enterprise training doon sa mga how do you call this, mga sabi na nating marginalized as sectors ng society. So like for example, if I may mention lang yung isang NGO that we're actually helping out through Partners Worldwide, yung Samaritana Transformation Ministry. Ito naman kasi sila ang kumakalinga doon sa mga former prostitutes, mga victims ng trafficking at saka ng mga violent parang sabihin natin mga violence doon sa ibang bansa while working abroad. Tapos yung isa naman, yung Convoy of Hope, they're into feeding program, but at the same time, they're empowering women, to have a sustainable source of income. So I'm one of the facilitators, is a micro enterprise training. So in the process, doon naman sa church, we're actually part ng isang couples ministry, and yung together with my wife, we're journeying yung mga couples sa kanilang journey. But of course, we are not here to tell them to become good husband or good wife, but rather, pointing them back to Jesus. Maganda yung term na ginamit mo. You're journeying with couples, you're journeying with families, no? That's Doon right, sa yeah. inyong ministry. Let's Mm-mm. go back to your journey. Yung journey of healing, journey of recovery. Mahirap yun, Lalong-lalo na sa pagkaka-describe mo, you are very active in ministry. Mm-mm. You have many things in your plate na ginagawa mo. Tapos bigla kang nagkaroon ng cardiac arrest and you have to be in the hospital for Yeah. several days. You have Mm-mm. to recover and regain your strength for several years bago ka talaga yung aktibong-aktibo na uli, How was it like with your wife and with your family? Nag-struggle ba ang bawat isa na makita nila si Papa, si Daddy, na dati kay lakas-lakas, Ngayon kailangan ng pagkalinga at pag-aalaga namin. How was it? Yeah. So internally, talagang nandun yung nandun yung pagki-question
what will be my next move and ano yung plano ng Panginoon. Kasi nakikita ko yung weaknesses ko. No? Ibig sabihin is that I can no longer, move around. I can no longer drive. Tapos I'm on medication. And then at the same time, may mga weaknesses pa ako. And then kailangan lagi ko kasama yung wife ko and she's driving for me. Tapos I don't have income, in other words. Wala rin akong income. So parang lahat bumagsak, no? Pero ito rin yung time na kung saan nagkaroon talaga ako ng encounter with the Lord again in terms of, letting me understand na itong bagay na to is part ng plano niya. At one thing for sure, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Maging yung aking pamilya. So, ano yung nagpalakas ng loob namin? Ang nagpalakas ng loob namin ay yung mga kapatiran, yung pamilya namin, no? Yung tawag ko yung extended family, yung aking mga relatives, talagang they're very helpful. So, ibig sabihin, maraming ginamit ang Diyos ng mga tao upang makabangon uli kami at saka para ma-encourage uli ako that there's more to life, no? So, parang ganon. Tapos marami kami mga prayer partners around us sa church and even sa mga NGOs, yung mga organization that I'm involved with. So, yun yung mga nagpalakas sa akin. And then at the same time is that nakita ko rin kasi yung suporta, hindi lang yung sa moral kundi pati sa financial ng mga taong minsan hindi nga namin kilala. So ibig lang sabihin is that yung pagkilos ng Panginoon, hindi mo siya pwedeng i-calculate, hindi mo rin siya pwedeng parang Pwede i-anticipate. ikahon. Hindi Oh, pwede ikahon hindi. yung pagkilos ng Diyos. In different forms, in different ways, at different times. So may mga bagay na gano'n kasi hindi ganong kadali ang nangyari sa amin in terms of yung cost ng hospitalization ko. So yung supposed to be yung money na panggagamitan namin for expansion, naubos para sa akin. So siguro, I really have to be very, very transparent na. Tapos sumapay pa yung pandemic. So wala kami ng hanap buhay. As na wala rin ng hanap buhay yung mga tao namin. So ang nangyari is that muntik rin mawala yung bahay namin. Muntik din mahila yung sasakyan namin. Alam mo yung sunod-sunod na gano'n. Pero yun nga, with the people around us, and I know that God is in control. So through prayers at saka yung constant fellowship with other believers, ay naging smooth naman yung naging smooth yung transition ko. Until the time nga na yun, nung 2021, so medyo lumakas-lakas na ako. I started to go out konti-konti. Medyo nag-start na ulit ako magturo and maging active, ganyan. So, until now, yun nga. And then, para idudugtong ko lang siguro, anong nangyari after nung 2018 or after ng pandemic? Totoo po, natuloy uli ako sa US. Natuloy ka sa US. So yung Yes. naudlot na visa application ay natuloy din. Ang kagandahan nito, miracle uli ng Panginoon. Dahil nga, di ba, pandemic, walang opportunity or yung slot for me to be interviewed to get my visa. So ang nangyari is that I joined a short mission trip through another mission agency. And then, habang nasa mission trip ako, nagkaroon ako opportunity to apply a visa sa Bangkok. And I was granted a 10-year visa. So nabigyan ako ng 10-year visa. So nakapunta ako sa US. So parang ganon. So kumbaga sa from 2018 and then 2022, no, yung gap na yon. Isa talagang yung sabi nga natin is God is faithful before, He's faithful now, and He will be faithful forever. And kung ano yung plano niya. So ang nangyayari, every time na I'm going out, yung istorya ko, itong pinag-uusapan natin ngayon, is the same story na karating niya sa Thailand, no? At to encourage yung mga missionaries doon, tsaka yung mga Pilipino na rin na mga umaabot sa mga lokal doon. Particularly mga teachers doon sa parang sinasabi ko na
sa kanila na ano na yung being a teacher in Bangkok or in Thailand is a very very good platform to Mm. reach out do sa mga lokal na Thailander. Pangalawa is that hindi aksidente na bakit nandun sila sa Bangkok at sila naging teacher doon. At Mm. kinikwento ko nga ano nangyari sa akin. So sabi ko don't waste your life. Mm. And most of them mga bata pa. It's the same story na dinala ko rin sa US while meeting other people from other countries. So they Mm. were asking me, ano nangyari? Yeah, kasi more or less they're familiar what happened to me way back in 2018. So same story every time I'm doing micro enterprise training do sa mga marginalized sector ng ating society na sinasabi ko na may plano sa kanila ang Panginoon Mm. regardless kung ano man yung pinagdadaanan nila sa ngayon. Hindi Parang maaaring hindi nila nagkaroon lang naintindihan. Oo, parang Mm. nagkaroon lang ng konting detour at konting delay, Yeah, hindi ba? Yung exactly. pag-a-apply mo ng visa na dapat Mm. sana ay diyaan sa Merojas Boulevard, napunta Yes. ka sa Bangkok. Tapos Mm. yung biyahe mo na dapat sana ay nung 2018 na-move ng konti, konting Right. hintay lang naman Mm. kasi mas perfect talaga ang timing ng Diyos kesa dun sa kaya nating planuhin o Mm. kaya nating isipin at mas napaganda pa nga kasi ngayon meron kang napaka-powerful na Right. istorya at patotoo na Mm. bibigay encouragement sa napakaraming tao kagaya ng mga ka-family natin dito sa Masayang Tahanan ngayon. Mm. Ang atin nga pong kasama ngayon para doon sa ka-tune in pa lamang, ngayon pa lamang tumutok sa ating palatuntunan. Kasama po natin si Brother Ed Rivera. Akalain niyo po hinimatay doon sa US Embassy habang nag-a-apply ng kanyang visa. So hindi natuloy yung visa application, hindi natuloy yung kanyang biyahe. Sa halip na sa US pumunta, sa ospital po Mm. nanatili at naoperahan pa. Nagkaroon po siya ng kinakailangan lagyan ng stent. But through it all, nakita natin yung mas magandang plano ng Diyos. May inayos hindi lamang dun sa kanyang physical na puso, inayos ang pananaw sa buhay, mas lalong pinaglapit ang pamilya at kahit na dumaan doon sa pagsubok na almost mawala ang lahat, negosyo, bahay, sasakyan, pinalitan naman ng Panginoon ng panibagong mga biyaya at pagpapala. Sana po ay na-encourage kayo dito sa ating kwentuhan kasama si Brother Ed Rivera. So ngayon, busy ka na uli sa Kairos, sa inyong social enterprise, sa iba pang mga NGOs na iyong tinutulungan at sinusuportahan, ano? Kamusta ang naging epekto nito sa inyong pamilya, lalong-lalo na sa inyong mga anak? Kayong mag-asawa, talagang sabi mo nga, ang description mo sa wife mo, she is your partner for life, ministry partner. That's How right. about your children? Ano ang kanilang mga realizations after your family went through this series of challenges? Mhm. Yeah. So talagang family is your first ministry. Mm. So in other words is that we don't even have to be so busy doing ministry, but rather parang bigyan ng prioridad yung pamilya, especially spending quality time with one another. Parang bigyan din ng pagkakataon na kung saan magkaroon ng isang meaningful conversation with one another. Kasi you'll never know. Kasi like for example, during that time, in fact nangyari yung birthday rin ng aking October 1, birthday ng aking bunso. Mm. Imagine she's supposed to celebrate her birthday tapos biglang nangyari yun. So parang yung mga ganong so maraming mga unexpected thing na pwedeng mangyari. So parang naging isang matinding realization ko lang is that na paano mo ipamumuhay ang buhay mo sa bawat araw. Mm. Kung gaano ka kapasalamat hindi lamang dahil sa buhay ka kundi bahagi ka ng isang pamilya. Meron ka isang pamilya. Yun, kaya that's why we are an advocate of talagang isang hindi lang masayang pamilya, kundi pamilya nagkakaisa. And of Mm. course, we are not perfect, but what we are actually doing is that to point them back to Jesus, kung ano yung ehemplo niya para magkaroon ng unity within the family. Mm.
Ang mga anak ninyo ngayon medyo adults na 'no? Right, 24, 23 and mm. 18 ba si Si bunso? Eunice. Yeah, that's Oo. right, oo. So 18 years old. How has your relationship evolved through the years? You were an OFW father before, tapos Mm. ngayon magkakasama na kayo pero malalaki na sila. Papaano nagbago yung dynamics ng inyong pagkukwentuhan, ng inyong interaction with each other now that they are all grown ups? Yeah. So as I've mentioned is that hangga't maaari either online or personal, we keep on asking them kung ano yung kanilang and kumusta open communication. We maintain open communication. And then since na adult na sila is that we respect their opinion. We ask their opinion as well. Hindi lang basta ask but we also respect and then we consider. At so parang two-way communication nga is that intentional listening is very important. And then missional reaching out is another thing. So kahit busy, we really have to find time to to have dinner together. And yun, magano kasi nga yung panganay ko is working in hospitality industry. Same thing with with my second child. Although hindi pa siya graduate pero sa biyaya ng Panginoon, she was given this opportunity to run a coffee shop. Mm. Yun. So parang yung kasi sinusuportahan din niya yung sarili niya. But she's about to graduate next year. So Mm. yun. And yung bunso naman namin is that yun nga, parang grade 12 kasi siya ngayon. So about to go sa college. Pero sa biyaya ng Panginoon, meron din kasi siyang scholarship. Mm. So ibig lang sabihin is that makikita mo nakikita namin yung biyaya ng Panginoon doon sa sa opportunities. Parang yung mga promotion kasi, sinasabi nga namin sa kanila, yung promotion hindi lang nanggagaling dahil magaling kayo. Ang promotion ay nanggagaling sa Panginoon. Even yung scholarship, hindi dahil sa matalino sila, kundi yan ay bahagi ng biyaya ng Panginoon. So ibig lang sabihin is that ang talagang principle namin sa buhay is that to let them understand and realize na ano man ang gawin namin bilang magulang won't be enough kung wala ang Panginoon. Na lahat ng nararanasan nila, nandiyan lang kami as guides ng misis ko or as mentors or coaches, pero ang talagang may control ng buhay nila ay Panginoon. So since na medyo naging busy na sila, so we're always reminding them kung sino ang provider at sino rin ang sustainer at sino rin yung patuloy na gumagabay sa kanila, no? Ay Panginoon lang talaga. Napakaganda. And I'm Yun. sure you went through a lot to reach that realization also, hindi Right, ba? yeah. Kasi ang mga parents, tayong mga magulang, minsan may tendency tayo na isipin na kaya mahuhusay ang ating mga anak ay dahil mahuhusay tayong mga magulang. Pero Right. dadaanan nga natin ang matinding apoy at matinding mga pagsubok sa buhay para iparealize sa atin ng Panginoon, "Oy, hindi kayo ang mahusay ha. Gagamitin ko lang kayo, ginagamit ko kayo, pero ang lahat ng inyong kakayahan bilang magulang, bilang anak, lahat talaga ay nagiging posible dahil lamang sa biyaya ng Diyos." Amen. Brother Ed, itutuloy natin itong ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Pagkatapos ng awit na ito, pagpahingahin muna natin ang ating mga viewers at listeners and let's allow them to enjoy this music from Papuri. Tahimik ang langit matapos umulan at para bang ang buhay ay walang kahulugan tuwin ay matamlay kapos sa kulay kahit gaano man pigilin masakit man sa damdamin tulad
ng langit, kahit tahimik, hinihintay sa isang saglit, nawawaglit, lungkot at lumbay. Nagkulang man ngayon, biyaya'y darating sa tamang panahon. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba, kailan ba, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Tulong ng langit, kahit tahimik, hinihintay sa isang saglit, nawawaglit, lungkot at lumbay. Nagkulang man ngayon, biyaya'y darating sa tamang panahon. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba, kailan ba, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Kailan nangulila at kinalimutan? Kailan na naghoy sa buhay na nag-iisa? Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba, kailan ba, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Nagpapatuloy po tayo sa ating masayang kwentuhang pampamilya. Hatid po sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company, 702 DZAS. Ako nga po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kayo ba ay nagka-countdown na para sa nalalapit na Kapaskuhan? Naku, ang dami-dami ng mga sale na nangyayari ngayon. Ang mga malls ay talaga namang fully decorated na ng mga Christmas trees and Christmas decorations. Pero, alam niyo po ba, kahit simple, payak ang ating selebrasyon kung ito ay nakasentro sa Panginoong Hesus, yan ang mas magandang pagdiriwang ng Kapaskuhan. So, aside from putting up your Christmas tree and the Christmas decors in your house, ang ihanda talaga natin ay ang ating mga puso. Think of ways by which your family can bless your barangay, your community this coming Christmas season. Napakagandang opportunity para mag-reach out po tayo sa iba pang mga pamilya
para tayo ay makapagbahagi rin ng pagpapala sa kanila ngayong Kapaskuhan. At syempre, huwag niyong kaliligtaan ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS ay naghahanda na ng napakagagandang mga programa para po sa ating Christmas specials. Kaya tutukan niyo po yan at ibahagi rin sa inyong mga mahal sa buhay. Kasama natin ngayon si Ed Rivera, isang ama, isang asawa, isa po siyang very active minister, no? He ministers to different communities. Meron din silang social enterprise ng kanyang asawa. They have this spa. Kung bandang Alabang po kayo, ay pwede nyo silang bisitahin doon sa Alabang, ano? And massage oils that they use, talagang Pinoy na Pinoy in support of our Filipino coconut farmers, no? Yun po yung kanilang ginagamit. Eto, kasama natin si Brother Ed Rivera. Brother Ed, baka meron kang mga gustong batiin, yung iyong small group, ang iyong family, ang iyong misis. Sige, eto na yung panahon mo para batiin sila. Kasi marami sila, marami rin akong pamilya, so sabi ko in general na lang. So yeah, sa biyaya ng Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa mga tulong, mga encouragement, particularly prayers ng aking biological family, extended family, and at the same time yung aking mga spiritual family, no? At saka yung mga taong patuloy na naniniwala na merong kakayahan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon upang magamit ito sa kanilang organization, particularly nga yung itong Simply Mobilizing, was actually doing Kairos courses, short-term missionary courses. At the same time, yung Partners Worldwide was doing micro-enterprise training for the marginalized sector of the society. Convoy of Hope was doing a feeding program, and Samaritana Transformation Ministries na tumutulong naman doon sa mga sabi nating survivor ng trafficking at saka ng prostitution, at saka yung Rich Youth Ministry who's doing also feeding program doon sa mga bata sa tabing riles. Yon. So, and of course yung church where I belong, yung Victory Christian Fellowship sa Alabang. At ito yung mga hindi lamang organisasyon na masasabi ko, but sila ay pamilya na kung saan talagang tumutulong, hindi lamang ako para mahubog, kundi para ako mabigyan ng pagkakataon na magamit ng Panginoon sa isang meaningful way o pamamaraan na kung saan mas magiging kapakipakinabang yung aking buhay, especially right after na nangyari sa akin way back in 2018. Oo, ang pagkakasakit tends to make us realize what is truly important. Tsaka Right. kapag naka-recover tayo buhat sa isang karamdaman, kung didibdibin natin mabuti yung paghubog sa atin ng Panginoon, life will never really be the same again. Talagang napaalalahanan tayo, itong buhay na to ay hiram lang. So gamitin natin ng maayos, gamitin natin talaga para doon sa purpose na itinakda ng Panginoon para sa atin. Curious lang ako, you were an OFW, no, for many years. What made you come back to the Philippines? Ang term nga ng mga OFW, nag-for good ka na, nag-for good. Bakit ka nagdesisyon na mag-for good na dito sa Pinas? Family is my priority. God made me realize na ang hanap buhay, no, ang hanap buhay, yung blessing na pwede mong maranasan sa ibang bansa, pero yung Diyos na nagpo-provide ay nagbibigay din ng pagpapala sa sarili mong bansa. So ibig lang sabihin is that pagka sumunod ka at binigyan mo ng prioridad ang iyong pamilya, hindi ka niya pababayaan. So maaaring nakakatakot dahil maaaring hindi ka nasanay, o maaaring hindi yung kinikita mo dito ay hindi kasing laki na kinikita mo sa labas. Pero yun nga yung kabuuan ng istorya ng biyaya ng Panginoon. Until now, siya pa rin yung source ng aming kabuhayan. Siya ang nag-provide. Siya nag-provide ng lakas, ng talino, ng pamamaraan. Ang kagandahan is that na-observe namin o nabantayan namin yung paglaki ng mga bata. Kasi when I decided, that was like more than 10 years ago,
medyo mga bata, maliliit pa yung mga bata. So kung hindi ako nagdesisyon, hindi ko na nakita hindi ko nakita yung mga milestone sa buhay nila, yung progress nila. So, but hindi ko sinasabi na magdesisyon kayo kaagad ngayon. Ipanalangin ninyo kung ano yung plano ng Panginoon sa inyo. Ang naging realization lang ng aking asawa ay unang-una is that meron dapat end goal. Ang tawag namin doon, we really have to have an exit plan. Kung halimbawa 2 years ang kontrata mo, 4 years, you really have to decide kung ano yung exit plan mo at magkano ang iipunin mo kada buwan o kada sa sweldo mo para ma-achieve mo yung exit plan mo na at this time pwede ka namang bumalik para mapagsimula ng isang negosyo. Pangalawa is that isipin mo ano ba talaga ang prioridad mo. Ang mag-stay doon. Pero kung kaya mong dalhin ang pamilya mo doon, why not? Stay together. Pero kung hindi, come home to be with your family. So parang sinasabi ko lang is that yung priority would actually depend to sa value o kung ano nagmamatter sa'yo. And then decide from there. Napakalinaw nun, importante na bago ka pa umalis, meron ka ng exit plan na pag-usapan na ninyong mag-asawa, no? Yes. Hanggang ilang taon magkakahiwalay, magkano yung kinakailangang mapundar o ipunin. Kasi Yes. kung walang ganon, your savings will never be enough. Nakapagpatayo na ng bahay pero ang susunod, ay hindi, sige magtrabaho ka pa dyan para may pang-invest naman tayo o may second home tayo, hindi ba? So it's very important. Napaka-practical noong iyong mga tips at nung mga paalala na iyong ibinahagi. So what was the exit plan that you decided on bago ka umalis? Alin ba ang nauna, Saudi o Bahrain? Ang nauna ay Saudi Arabia. And then another employer hired me directly from Bahrain. Kasi sa Bahrain, bali ang base ako sa Bahrain, but pumupunta ako kasi ng Saudi Arabia, ng Dubai, ng Kuwait. Parang base lang namin yung Bahrain kasi nga we are serving several clients within the Middle East. Parang ganon. Kasi parang it's actually a media company. So parang we really have to move around. So parang under kasi ako ng account management group. So anong napag-usapan ninyo ng misis mo? Gaanong katagal kang mawawala? Okay. Unang-una, ako personally sinasabi ko kaagad na hangga't kung tatanggap ako ng kontrata, either 1 year lang dapat na may possibility na umuwi ng every 6 months. Or kung 2 years man siya, dapat dapat family status. So ibig sabihin, kina-qualify ko rin kung saan ako mag-work kasi doon ko ibabasa yung plano ko. Pangalawa is that alam namin, pag-usapan namin ng wife ko, saan ilalagay at paano iipunin o titipirin yung kita. Halimbawa kasi during the time na nag-abroad ako, siyempre hindi pa fully paid yung bahay. So nag-allot kami ng certain budget every month hanggang ma-fully paid namin. So tinatanong mo, ano pa tumulong sa'yo para mag-decide? Nung alam ko na ma-fully paid na yung bahay, so I already made a decision. Yun. So ibig lang sabihin is that dapat klaro kasi yung plano at dapat sabihin na natin medyo calculated yung risk. So in other words, and then at the same time, this is very important, that there should be agreement between myself, tsaka nung asawa ko, at tsaka at the same time, yung nandun din yung suporta ng mga anak. Ganon. So mga ilang years yung nag-OFW ka? Okay. At dalawang episodes. When I was still single, so yun, it took me like about 4 years. At doon ko na-meet yung wife ko. She's a nurse by profession. So nung kinasal kami, we have decided to stay here for good sa Pilipinas. And then I work with another company who's also into PR and advertising. So biglang out of nowhere, yung dati kong boss, kinontak ako, hinahanap ako. So to handle one project in Saudi Arabia. So bumalik ako doon. But I stayed lang, sabi ko, since may family na ako, at may mga anak na ako, I can only stay there for like a year. I-handle ko lang yung project and then that's it. So yun. So within that 1 year, kinalculate na namin magkano kikitain, magkano si save para mabayaran namin yung bahay.
Yon. Tapos yung second next thing na nangyari is that while I was working sa Saudi Arabia, yun nga, someone from Bahrain contacted me and then in-invite ako to work there to handle din yung isang project, parang ganon. So with that, kinalculate uli namin kung paano siya mapupully paid yung bahay. At saka paano makapag-save ng konti para to start a business. Now, ang kagandahan lang, dahil nga we keep on praying about this thing, na gusto naming magkasama-sama uli kaming pamilya, is that grinant naman ng Panginoon yung aming prayer. So what happened was, habang nasa Bahrain ako, since na yung wife ko nag-join ng mga bazaars, Mm-mm. so nakita siya ng isang merchandiser ng isang sabihin natin pinakamalaking department store chain dito sa Pilipinas. So nakita yung bag na kanyang dinidisenyo at ginagawa at sinabi niya, bakit hindi ka mag-supply sa amin? So kaya sabi niya sa akin, nung tinawagan niya ako, kailangan mo kong tulungan, kailangan umuwi ka na kasi kailangan natin i-formalize yung ating business, yung ating registration bilang bilang business to supply this department store chain. So ganun nga yung nangyari. So ibig lang sabihin is that nagkaroon kami ng realization na habang sumusunod ka sa biyaya ng Panginoon at sa plano ng Panginoon, siya yung magpo-provide. So hindi namin siya hinanap kusang lumalapit. Basta ang naniniwala lang kasi kami na na hindi man namin sabihin sa ibang tao yung anong plano namin. Pero alam ng Diyos kung ano nasa puso namin. So babalik nga ako na family is our priority and God in-honor niya yung ganong desire ng aming puso. At walang pagsisisi na inuna ninyo ang pamilya at minarapat ninyo na present kayo para doon sa mga graduation at milestones ng buhay ng mga anak ninyo. Of course, iba-iba yung ating kwento, iba-iba yung ating mga landas na tinatahak, pero hindi talaga nagbabago eh. Kapag inuna natin ang Diyos, kapag inuna natin ang ating pamilya, no? Mas kaunti o wala tayong mapagsisisihan na mga desisyon sa buhay natin. Kamusta ang Rivera family ngayon? After everything that you have gone through, lahat ng mga pagsubok na inyong napagtagumpayan, inyong napagdaanan, mga detours and delays sa inyong mga plano at sa inyong mga buhay, ano na yung, sabi mo nga, minention mo kanina, importante na malinaw sa iyo kung ano ang iyong values, no? Yes, right. Meron bang nagbago doon sa inyong values after going through the pandemic, after your near-death experience, no? Meron bang mga mas lalong napalakas na pagpapahalaga sa pamilya ninyo? Okay. Una, babalik uli ako doon sa sa sarili kong pamilya na kung saan bibigyan mo sila talaga ng prioridad. Pangalawa, yung mga tao sa paligid mo, hindi lamang bilang kaibigan or kamag-anak o bahagi ng pamilya, kundi sila rin ay sinasabi nating bahagi ng mission field na pinagkaloob sa ng Panginoon. So hindi kami yung tipo kasi na every time na mamimit namin sila ay babasahan kaagad namin sila ng Bible verse, kundi we're there to pray with them. And then, to encourage them with our stories at the same time, to be of service sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. So, very spontaneous, very sincere, at kumbaga sa pero at the same time, intentional at saka God-led. So, yun yung nabago. Ang isa pang bagay na nakita namin is that maging meaningful yung bawat oras na nandito ka sa mundo because you can never tell kung anong pwede mangyari the next time. So, yun nga, as I mentioned to you, mas lalo pang napaigting yung desire namin to reach out sa mga couples. And by the way, if I may mention, karamihan sa kanila ay either dating OFW, although we are not encouraging them to decide immediately, but rather just to evaluate yung kanilang prioridad. At kinikwento lang namin kung anong kwento namin at tama ka nga na
ibang kwento namin, ibang kwento nila. Iba yung pagdadaanan nila, iba yung pinagdaanan namin. So parang nandun lang kami para to encourage. Pangatlo is that kung papaano kami magagamit sa iba't ibang kaparaanan within the community. So, ang kagandahan lang yung church na kung saan ako umaattend ay meron din mga programa na ang tawag namin ay Love the City na kung saan umaabot sa mga komunidad. So, hindi kami hangga't maaari ako naman, sabi ko lang, I will be talking for myself na hindi kami yung hangga't maaari ako na isang Kristiyano na sa loob lamang ng four corners ng simbahan, kundi hangga't maaari lumalabas to know them more, to understand what they're going through, and to be more involved within the community. Doon ako naniniwala kasi na we don't have to invite people to go to church, kundi dalhin mo sa kanila ang simbahan. So lastly, ang gusto ko lang is that lalo na paigting yung sinasabi nating ano ba yung pinapaniwalaan namin. No? Kami ba just naniniwala na Diyos ang in control? O talaga kami ay nagtitiwala? So, from there is that, pinag-combine kasi namin yung yung naniniwala kami sa kapangyarihan ng Panginoon. At the same time, kami rin ay nagtitiwala na He's in control. At yung pangatlo, kami ay nananampalataya sa tunay na Diyos na may kontrol ng aming buhay. Hindi lamang naniniwala, kundi nagtitiwala at nananampalataya. Kumbaga Amen. palalim ng palalim, ano? Yes. Naniniwala, pagkatapos nagtitiwala ka na, you release everything to Him at nananampalataya ka na. Yung buong katauhan mo na talagang isinuko at isinurrender na natin sa Panginoon. I also liked what you said a while ago. Our first mission field is really our family, di ba? Yeah. Immediate family, mga mag-anak natin. Hindi mo na kinakailangang lumabas ng ibang bansa para mag-ministry o mag-mission. Although yung iba ay talagang tinatawag para gawin yun, hindi ba? Pero binigyan na tayo ng Panginoon. Minsan nga naiisip ko, Brother Ed, sa katigasan ng ulo natin, yung mga tao na pinapaabot sa atin ng Panginoon, inilalapit na niya mismo sa atin, hindi ba? Nandito na mismo sa city natin, nandito na mismo sa barangay natin. Kasi ayaw nating lumabas. O ayaw niyong lumabas, sige, sila ang dadalhin ko sa inyo. Yan ang ginagawa ng Diyos. And I liked what you said about yes, there is a time for sharing Bible verses to our family members, pero hindi talaga conversion ang goal eh. The goal is connection. Exactly. Connection, relationship, and connecting them to the Lord, hindi ba? Merong magandang lugar at pagkakataon, panahon para sa lahat ng iyan. Pero napaka-importante, we established God-centered relationships with the people that we love and the people whom we value. Amen. Huling tanong ko na lamang sa'yo, Brother Ed. You mentioned your wife, you mentioned your children, tatlong anak mo. Sa ating pagwawakas, no, i-describe mo nga sa amin, ano ang ginagawa ng bawat miyembro ng inyong family para maka-contribute sila sa pagiging masayang tahanan ng Rivera family? Let's begin with your wife and then your 3 children. Well, sabi ko nga, unang-una yung wife ko, hindi lang siya ministry partner, prayer partner ko pa rin siya. Ang kagandahan nga lang is that, iba kasi yung pusong ina, iba rin yung the way siya mag-deliver, not only in terms of starting a conversation, but rather yung encouragement, medyo iba eh. Kasi ako very straightforward, minsan parang medyo corporate, pero siya yung taga-timpla. Okay? At siya yung taga-timpla at siya rin yung parang sounding board ng mga anak namin. At siya rin yung nagbabalanse ng mga bagay-bagay. So, a very good encourager, hindi lamang sa pamilya namin, kundi pati sa mga tao outside our family circle. So, yun. Yung mga anak naman namin, we are encouraged. In fact, we had a very meaningful conversation with our son last night. Sabi namin na... Ito yung 24 years old. Yeah. Na patuloy kasi siyempre may mga challenges sa trabaho. Sabi lang namin na continue to
to be salt and light sa lugar na yon, no? Na kung may way na kung saan abutin niya yung mga tao na to, not to preach the Bible verses, but rather to ask them, kumusta sila? Ano yung kanilang pinagdadaanan? To connect with them. And then from there, give them importance. And then ask them kung paano sila higit ma-develop yung kanilang potential. Same thing with our yung second child namin. Ganon din kasi lagi lang naman namin sinasabi, every time na sa labas kayo, dalawang bagay lang lagi namin pinagpipray, no? Yung inyong health at inyong safety. Pero yung health ninyo is that being a good steward of your body, and then of course yung safety, of course yung wisdom coming from the Lord. Alam niyo kung anong tama at ang mali. We cannot be there 24 hours to look after them. In fact, adult na sila. So ang sinasabi lang namin is that alam niyo na kung ano ang tama at mali. Kasi from the very start, yung mga lesson coming from the Bible na natutunan nila, hindi lang sa simbahan, kundi sa amin din bilang magulang, yun ang gagamitin nila sa kanilang journey. Ganon din yung bunso namin na kung saan higit niyang na-realize na importante yung kung ano yung plano ng Panginoon. Ito nga sa darating na season ng buhay niya na siya ay magka-college na. So sabi lang namin is that pray for wisdom sa Panginoon kung anong kurso ang ibibigay sa iyo at paano mo gagamitin yung kurso na to upang maabot ang ibang tao. So right now, she's actually thinking to take up BS Psychology. So kasi nakikita rin niya na importante ito hindi lang para maunawaan yung tao kundi also to help out other people. So again, babalik ako dun sa the word na respeto. So bilang mga anak, mini-maintain namin at bilang mga magulang, mini-maintain namin yung respeto sa bawat boundaries ng bawat isa, bawat kakayahan ng bawat isa, sa bawat opinion ng bawat isa. At yun ang nagbubuklod sa amin dahil alam namin na we were created by God in His image, pero mayroong mga unique features na binigay sa bawat isa at hinayaang magdesisyon at maghayag na kanilang damdamin. So ibig lang sabihin is that we value them not only as children, but we value them as person. So na-create ng Panginoon for a greater purpose. Maraming salamat, Brother Ed. Respeto, isang mahalagang ingredient o sangkap ng masayang tahanan. Hindi lamang mga anak ang rerespeto sa kanilang mga magulang, kundi ang mga magulang nirerespeto rin ang opinyon, ang buhay, ang iniisip at pakiramdam ng kanilang mga anak. Maraming salamat at pinasilip mo kami sa Pamilya Rivera at maraming salamat dahil ibinahagi mo sa amin yung mga ginawang himala ng Diyos sa inyong buhay, sa iyong buhay specifically. Eto po, nakita natin ang buhay na taglay natin at ang pamilya na mayroon tayo ay hindi lang sa atin. Ito po ay talagang pahiram at biyayang bigay sa atin ng Diyos. Kung papaano natin ito gagamitin ay ating pananagutan sa Diyos. We will be held accountable sa pamamaraan ng ating paggamit ng buhay, ng resources at ng lakas na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo at tayo po ay magtatapos na dito sa ating palatuntunang Masayang Tahanan. Allow me to pray for your family today. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Brother Ed. Maraming salamat dahil you gave him a second life that he is faithfully using right now to minister to his family and to minister to many other families. Dalangin po namin, Panginoon, higit mong patatagin ang kanya pong relationship sa inyo, relationship sa kanyang asawa at mga anak, at higit mong palalimin, Panginoon, ang kanyang desire upang sa bawat opportunity na ibinibigay mo sa kanya ay maikwento kanya sa iba pang mga pamilya na nangangailangan ng mensahe ng pag-asa at mensahe ng pag-ibig mo.
Panginoon, we pray for families who are struggling right now. Maybe they are going through health challenges. Maybe they are struggling financially. Maybe there are relational conflicts in their families. Father, we plead and we ask that you touch them and you minister to them in a way that only you can. Panginoon, sila po ay inyong abutin. Sila ay inyong yakapin kung sila ay nag-grieve ngayon at nag-struggle. Dalangin po namin na ipakilala ninyo ang inyong kabutihan, katapatan at pag-ibig sa mga pamilyang nakikinig at nanonood ngayon. Ang mga may karamdaman, pagalingin ninyo, Panginoon. Ang mga naghihintay ng provision, kayo po ang magpadala, Panginoon, ng pondo at resources na kanilang kinakailangan. At sa mga may alitan, dalangin po namin na i-restore po ninyo ang pag-ibig, ang respeto, at bigyan sila ng kakayahang magpatawad sa isa't isa. Father, we ask that you protect our families from the attack of the evil one, and we pray that you will preserve and restore families today. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Ed. I really enjoyed our conversation and looking forward to meeting you and your family in person one of these days. God bless you and your family. God bless you too. Nakasama po natin dito sa Masayang Tahanan, Brother Ed Rivera. At sana nga po, kayo ay na-encourage sa atin pong pakikipagkwentuhan sa Kanya ngayong araw na ito. Ang Diyos ay may dakila at magandang plano para sa iyo at para sa iyong pamilya. Patuloy na maniwala, patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, ang inyong kumare forever, palaging nagsasabi, God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin, at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing.